Inilabas na ang computerized composite sketch ng 2 sa 6 na sospek sa pagnanakaw sa loob ng SM Mega Mall nitong Sabado ng gabi. Mahigit 1 milyong piso ang halaga ng mga nilimas na alahas. Ayon po sa PNP, may security lapses o pagkukulang daw ang naturang mall. Pero giit ng pamunuan ng SM, sapat ang kanilang security assets at may kaukulang training ang kanilang mga security personnel. May report si Ian Cruz. Sabado ng gabi nang mabulabog ng mga mamimili at namamasyal sa SM Mega Mall dahil sa mga umalingaw na putok ng baril. Sa takot ang ilan, pumasok sa loob ng restaurants. Ang mga waiter at service crew, isinara ang mga roll-up door. Maging ang ilang bahagi ng mall, isinara rin ang kumusyong sanhi ng mga umataking magnanakaw sa ground floor ng mall. Sa kuwang ito ng CCTV ng mall, makikita ang pagpasok ng mga suspect sa supermarket entrance. Bumili muna sila ng 2 lyabe tubo o pipe wrench sa isang hardware store. Sunod nang namataan ng mga suspect sa department store kung saan nakapwesto ang The Jeweler at FNC Jewelry Store. 7:26 p.m., magkasunod nang isinagawa ang pagnanakaw sa 2 jewelry stands. Gamit ang mga biniling lyabe tubo, binasag ng mga suspect ang eskaparate at nilimas ang halos 200 piraso ng mga alahas na karamihan gawa sa Saudi gold. Mahigit 1 milyong piso ang halaga ng mga nanakaw. Hagip din sa CCTV ang isang suspect na armado ng kalibre 45 baril na posibleng ginamit para paputukan ng 2 beses ang isang gwardya at para mabulabog ang mga tao para sila'y makatakas. Halos 2 minuto lang ang kinailangan ng mga suspect para maisagawa ang krimen. Wala namang nasaktan sa insidente. Kanina, inilabas na ng otoridad ang computerized composite sketch ng 2 sa 6 na suspect. Isa sa kanila ang gunman, 35 hanggang 40 years old, hanggang 5'6" ang taas at payat. Ang isang suspect naman na bumasag daw ng mga estante ng alahas, nasa 5'5" hanggang 5'6" ang taas, 30 hanggang 35 ang edad, may timbang na 140 hanggang 150 pounds at maputi. Kung makikita mo, lahat sila naka-white eh. Casual lang sila na according ng mga witnesses natin sa loob. Then without any provocation, bigla na lang nilang binasag yung using yung wrench. Na i-base pa namin dun sa mga previous cases na mga arrested members ng Martilyo Gang. Sa nangyari nitong Sabado, kumbinsido ang pulisya na may pagkukulang nga pagdating sa seguridad ng mall. Mayroong lapses, the fact na nakapasok yung firearms, considering na nag-implement sila ng access control sa mga entrance and exit ng mall. Dapat may team na nagkukonduct. Isa yung searcher, isa yung for female at saka male searcher, isa yung profiler. Dagdag pa nila, hindi raw sila agad pinapasok ng security ng Mega Mall nang matanggap ang balita. Pero giit ng pulisya, agad daw sila nakaresponde sa krimen. Considering yung suggestion na yun na dapat may radyo yung security, may radyo yung police. Yung radio nila, yung frequency nila will be coordinated with our PCP. Ayon naman sa pamunuan ng SM, ikinalulungkot nila ang nangyaring nakawan sa Mega Mall. Patuloy raw silang nakikipagtulungan sa pulisya. Nagsasagawa rin daw sila ng sariling investigasyon. Tiniyak muli ng SM Management na pinaigting pa nito ngayon ang seguridad sa mall. Ian Cruz, GMA News.